Mga bro, panibagong mainit na update sa ating West Philippine Sea. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy ay diretsahang nagsabi sa press briefing nitong Martes na kailangan ng bansa ng mas moderno at advanced na naval assets para tugunan ang tumitinding banta sa ating seguridad. Ayon kay Admiral Trinidad, nakafocus ang PN sa pagkuha ng 2 karagdagang anti-submarine vessels bilang tugon sa lumalalang sitwasyon sa South China Sea. Sa gitna ng mga provokasyon, tila nais nating iparating sa mundo na handa ang Pilipinas na protektahan ang ating karagatan. Mga bro, hindi ito simpleng desisyon, ito'y patunay na seryoso na ang gobyerno sa pagresolba ng mga banta sa ating teritoryo. At eto pa mga bro, naganap ang anunsyo ilang araw lang matapos makita ang UFA, isang Russian Kilo-class diesel-electric submarine, na sumulpot sa South China Sea, malapit sa kanluran ng Pilipinas. Isipin nyo to, habang ang ibang bansa ay naglalagay ng ganitong klase ng advanced equipment sa ating backyard, dapat lang na tumugon tayo ng may lakas at estratehiya. Ang pagkuha ng anti-submarine vessels ay hindi lang dagdag depensa mga bro. Isa itong matalinong hakbang para makasabay tayo sa regional powers na agresibong nagtataguyod ng kanilang interes sa West Philippine Sea. At hindi lang China ang pinag-uusapan dito, global stage na ang labanan, at kailangan natin ipakita na hindi tayo basta-basta. Siyempre mga bro, ang malaking tanong, paano ito papundohan? Pero kung kaya nating i-prioritize ito sa ilalim ng Re-Horizon 3 phase ng AFP Modernization Program, malaki ang maitutulong nito hindi lang sa Navy kundi sa buong bansa. Ito na ang panahon para itaas ang antas ng ating defense capabilities, dahil sa huli, proteksyon ng ating soberanya ang nakataya.